Bantay sarado ang PNP Custodial Center kung saan nakapiit ang mga akusado sa pork barrel scam case na sina Senador Bong Revilla at Senador Jingo Estrada. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon. May news to go si Ian Cruz. Ian? Yes, Maris, tulad nga ng inaasahan ay naging mahigpit ang seguridad dito sa PNP Custodial Center. Hanggang sa mga sandaling ito, Maris, ay may barikada pa rin dito nga sa area ng Custodial Center, kaya naman hindi nakakadaan ang mga sasakyan patungo nga sa areang ito. Hanggang sa mga sandaling ito, Maris, ay wala pa rin naitatalang bisita ang dalawang senador. Ikalawang araw na ngayon ng detention ni Senador Jingo Estrada, habang ikalimang araw naman ni Senador Bong Revilla dito nga sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ayon kay PNP spokesman Police Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, pritong isda at ginisang toge ang hapunan ni Senador Jinggoy kagabi. Hanggang sa mga sandaling ito naman ay hindi pa na ipapamahagi sa media kung ano nga ang naging almusal ngayong umaga. Ang ikalawang silid sa Officers Quarter ng PNP Custodial Center, ang kwarto nitong si Estrada, may sukat itong 32 square meters. Nasa unang silid naman si Senador Bong Revilla. Ayon sa PNP at tulad nga nitong si Senador Bong Revilla ay bibigyan daw ng 2 araw na leeway ang pamilya ni Estrada upang makadalaw sila sa nakadetain na senador. Samantala ay 24/7 naman o 24 oras sa bibigyan ng access ang kanyang spiritual advisor at mga abogado. Yan muna ang latest mula rito sa PNP Custodial Center. Balik sa iyo, Maris. Ian, may balita ba kayo kung kumusta yung naging lagay ni Senador Jinggoy Estrada sa unang gabi niya dyan sa Piitan? Kasi si Senador Bong Revilla, no, nabalitaan natin, nagka-migraine dahil sa sobrang init. Pero si Senador Jingo Estrada, kumusta ang kanyang lagay? Alam mo, Maris, kaninang umaga pa natin na kinukuha yung side ng PNP, ng HSS, pero hanggang sa mga sandaling ito ay nagiging maila pa yung mga impormasyon na yan. Kagaya nga nung binanggit mo, si Senador Bong Revilla ay nagreklamo rin na meron daw mga daga at ipis doon sa PNP Custodial Center at nainitan siya kaya nagkaroon ng inatake ng migraine. Pero itong si Senador Jingo Estrada sa panig niya ay wala pang nagpapaunlak ng panayam o nagbibigay ng impormasyon sa mga opisyal ng PNP hanggang sa mga sandaling to, kaya hindi pa natin nalalaman kung ano nga ba yung nangyari sa kanya sa unang gabi ng kanyang pananatili dito sa PNP Custodial Center, Maris. In the meantime, Ian, may balita na ba kayo kung kailan yung itinakdang 2 araw ng korte para sa visitation para kay Senador Jinggoy Estrada? As we know, Thursday and Sunday para kay Senador Bong, pero hindi pwedeng sabay-sabay lahat ng mga kumbaga inmates o mga preso dyan dahil nga para sa security na rin ng mga akusado at the same time ng buong area. Oo, Maris, wala pang definite sa ngayon. Sinabi nga ni General Sindak na Thursday and Sunday yung para kay Senador Bong Revilla, pero ang nabanggit naman para kay Senador Jinggoy ay dahil bagong pasok pa lamang siya ay pagbibigyan muna ng 2 araw yung kanyang pamilya. So sa loob siguro, Maris, ng 2 araw na yan ay mabubuo na yung kung kailan ba talaga yung magiging permanenteng araw ng dalaw para sa kanya. Pero dito, Maris, sa PNP Custodial Center ay may nakatakdang araw ng dalaw mula Tuesday hanggang Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. yung regular na yan. Pero dahil nga sa inaasahan na maraming dumalaw sa mga senador ay kinakailangan talaga na maglabas ng schedule ang PNP, partikular ang Headquarters Support Service o ang HSS, para nga hindi maging magulo dito sa pagdalaw ng iba't ibang mga personalidad dito nga sa 2 senador, Maris. Although sinabi mo nga, Ian, na wala pa kayong nakikita sa ngayon na mga bisita, no? Kagabi kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Mayor Joseph Estrada at sinabi niya gusto niya na araw-arawin sana hanggat maaari na dalawin ang kaniyang anak. Meron ba kayong narinig dyan na merong kumbaga hiling na o kumbaga may mga motion ng isasagawa yung kampo ni ERAP para maganap itong kahilingan na ito ni Mayor Erap Estrada na hanggat maaari ay madalaw araw-araw itong kaniyang anak? At this point, Maris, gaya nung nabanggit ko sa iyo kanina, wala pang naibibigay sa atin ng PNP-PIO, maging ang Headquarters Support Service. At itong mga pulis dito na nakatalaga dito nga sa
PNP Custodial Center. Pag lumalapit tayo dito, Maris, ano, sa bahagi ito, talagang ayaw na nila tayong palapitin. Sinasabi nila na ang media ay hanggang dito lamang sa ating live point. At sisikapin natin, Maris, ano, hanggang sa mga susunod na oras ay talagang kukunin natin yung detalye niyan, yung araw-araw na pagdalaw ni dating Pangulo at ngayong Manila Mayor Estrada ay aalamin natin kung mangyayari ba yan at pagbibigyan ba yan ng korte at ng PNP, Maris. I understand, Ian, na medyo limitado yung impormasyon na binibigay sa inyo ng kapulisan, ano? Pero kahit walang court order at desisyon yung korte, nagdagdag ng electric fan dun sa kwarto ni Senador Bong Revilla. Ganyan din ba ang magiging sitwasyon kay Senador Jingo Estrada, considering na sinasabi nila parang microwave daw yung init sa loob ng kanilang kwarto? Ang PNP naman, Maris, ano, laging sinasabi sa atin itong si General Sindak, kung maaari na mapagbigyan nila, no, yung mga simpleng hiling lamang, ano, yung allowable sa ating batas ay pagbibigyan nila. Kung napagbigyan kay Senador Revilla yung karagdagang electric fan ay maaaring ikonsidera yan ng PNP na dagdagan din ng electric fan yung silid nitong si Senador Jingo Estrada dahil Maris, talagang yung area kasi na to, no, dahil nga sa mga sandaling ito mainit, mamaya uulan, kaya naiiba-iba talaga yung temperatura doon sa loob ng kanilang selda, kaya naman maaaring pagbigyan din yan, ano, Maris, kung napagbigyan na si Senador Bong Revilla. Alright, maraming salamat, Ian Cruz.